Si Yuzaki Nasa ay isang loner at ginagawa na ang lahat tulad ni Jimmy Butler, ngunit lagi paring talo. At hirap din siyang makakuha ng girlfriend, dahil mukha daw siyang burat. Gayunpaman, nagbago ang kanyang matamlay na buhay, nang iligtas siya ng isang tsanito without glasses, mula sa pagkasagasa ni Truck-kun. Kaya naman niyaya niya itong makipag-date, ngunit wala ng intro-intro si Crush at mas pinili na pakasalan siya agad. Nagsimula ang lahat ng ito noong siya ay isinilang, pinangalanan siya ng kanyang mga magulang na, Yuzaki, sa pag-asang lalaki siyang, Riz Boy, at magliligtas sa mundo mula sa mga kabaklaan. Ngunit dahil sa kanyang nakakatawang pangalan, walang nagseryoso sa kanya, kaya nagsawa siya sa biro at nag-aral ng mabuti para maging isang astronaut tulad ng idolo niyang si Johnny Sins. Isang araw, habang pauwi siya, namataan niya ang pinakamagandang babaeng nakita niya sa buong buhay niya, si Tsukasa. Hindi makatiis, tinipon niya ang lakas ng loob na wala siya noon para hingin ang numero nito, ngunit habang tumatawid siya sa kalsada, sinalubong siya ni Truck-kun at humandusay sa sarili niyang dugo. Hindi makapaniwala si Yuzaki na mamamatay na siya kung kailan kakausapin na niya ang isang babae, kaya isinumpa niya ang araw na hinayaan niyang maharangan ng kagandahan nito ang kanyang paningin. Ngunit sa kanyang gulat, nilapitan siya ni Tsukasa. Duguan ang ulo nito dahil tumalon pala ito sa pagitan ni Yuzaki at ng truck para iligtas ang kanyang buhay. Sinabihan ng dalaga ang driver na dalhin si Yuzaki sa ospital, at sinabihan naman si Yuzaki na kalimutan na nakita niya ito bago ito umalis. Gayunpaman, tumanggi si Yuzaki na hayaan itong mawala. Gamit ang kanyang huling lakas, bumangon siya at hinabol ang dalaga hanggang sa mahanap niya itong nakaupo sa isang bus station, kung saan pinasalamatan niya ito sa pagliligtas sa kanya. Ngunit sa sobrang lapit nila, tumaas ng husto ang hormone levels ng lalaki. Biglang tumayo si Tsukasa at sinabing kailangan ni Yuzaki ng medikal na atensyon dahil parehong bali ang kanyang mga binti at malapit na siyang mawalan ng malay. Pinaghintay siya nito habang naghahanap ng tulong, ngunit sinundan siya ni Yuzaki at umamin na mahal niya ito. Namula si Tsukasa at laking gulat na tinanggap ang kanyang proposal, pero sa isang kondisyon, kailangang pakasalan siya ni Yuzaki. Walang pag-aalinlangang pumayag si Yuzaki, pero agad din siyang nawalan ng malay at nagising na lang sa kama ng ospital. Inisip ni Yuzaki na baka ang buong kasal ay isang scam lang at wala siyang tsansang makakuha ng ganoong kagandang babae. Sa kabila nito, ginugol ni Yuzaki ang natitirang bahagi ng taon sa rehab at pag-aaral, kahit na hindi na siya nakakuha ng pagsusulit. Nawalan din siya ng gana sa pag-aaral at kumuha na lang ng mga service job sa pag-asang makikita niya muli si Tsukasa. Kalaunan, umupa siya ng sariling apartment dahil sawa na siyang makarinig ng ingay mula sa kanyang mga magulang gabi-gabi. Isang gabi, biglang sumulpat si Tsukasa sa kanyang apartment at sinabing marami silang dapat pag-usapan. Sa sobrang gulat ay hindi nakapagsalita si Yuzaki, pero pinatuloy niya ito. Matapos pagsilbihan ng tsaa, tinanong niya kung ano ang pag-uusapan, pero casual lang na inilapag ni Tsukasa ang isang marriage registration form. Sa gulat, nagtatatalon si Yuzaki na parang may ipis sa loob ng kanyang pantalon, kaya inakala ni Tsukasa na nagbabago na ang isip nito tungkol sa pagpapakasal, at binalak bawiin ang sertipiko. Pero agad itong hinablot ni Yuzaki, sinasabing mahal na mahal pa rin niya ito at pipirmahan ang kahit ano para lang makasama ang dalaga. Habang pinipirmahan ang mga dokumento, natakot si Yuzaki na baka isa itong fraud, pero wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam kung ma-scam man siya ng isang babaeng kayang magpatulo ng kanyang cream, nang walang sinasabing anuman. Habang pinupunan ang form, nakita ni Tsukasa ang apelyido ni Yuzaki na Yuzaki, at sinabing bagay na bagay ito sa kanya, kaya kukunin niya ito bilang kanyang apelyido. Pagkatapos, isinumite nila ang mga dokumento sa marriage registry, at pagkaalis sa opisina, iminungkahi ni Tsukasa na maghawak kamay sila. Iyon ang unang pagkakataon na nakahawak ng babae si Yuzaki, kaya tila, nabasa, ang kanyang pantalon sa sobrang excitement. Pauwi, sinabi ni Tsukasa na mayroon siyang kailangang asikasuhin, pero tinanong muna niya kung ilang kama ang mayroon si Yuzaki, at sinabi nitong isa lang. Maswerte si Yuzaki dahil ang ibig sabihin lang nito ay magkasama silang matutulog sa masikip niyang kama bilang mag-asawa.
Pagdating sa bahay, hindi mapakali si Yuzaki sa pag-iisip kung paano silang dalawa kakasya sa kama, at naghanap pa siya sa Temo ng murang alternatibo. Nang wala siyang mahanap, humiga na lang siya sa kama at nag-ensayo ng kanyang stroke game para sa mahabang gabi. Pero laking gulat niya nang pumasok si Tsukasa at sabihing hindi rin siya komportableng humiga sa ganoong kasikip na kama. Napahiya si Yuzaki at agad na ibinalita ang usapan, tinanong kung saan ito nanggaling. Sinabi ni Tsukasa na kinuha lang niya ang kanyang gamit sa isang coin locker. Nagtaka si Yuzaki kung wala na itong uuwian, at kung talagang makikipagtanan na ito sa kanya. Sinabi ni Tsukasa na wala na siyang tahanan at gabi-gabi na siyang siping ni Yuzaki. Pero dahil isa lang ang kama, biro ni Tsukasa ay magho-hotel na lang siya para hindi maging istorbo. Nadurog ang puso, at sausage, ni Yuzaki, pero binawi rin ito ni Tsukasa at sinabing nagbibiro lang siya, bilang asawa niya, hindi siya aalis. Nang tawagin ni Tsukasa ang sarili niya bilang asawa ni Yuzaki, naramdaman ni Yuzaki na siya na ang pinakamaswerteng lalaki. Kinwestiyon pa niya kung bakit siya minahal nito dahil sa tingin niya ay, loser, siya. Sinabi naman ni Tsukasa na kung ano ang dahilan kung bakit siya pinakasalan ni Yuzaki ay siya ring dahilan kung bakit niya ito pinakasalan. Para hindi ito umalis, iminungkahi ni Yuzaki na bumili na lang sila ng bagong mattress. Nagkasundo sila, at habang namimili, nalito si Tsukasa sa mga iba't ibang uri ng futon. Dito siya humanga sa katalinuhan ni Yuzaki matapos siyang bigyan nito ng mahabang lecture tungkol sa bawat isa. Ang tanging iniisip ni Yuzaki ay ang kanilang unang date at sabik na sabik siyang humawak sa kamay nito. Malugod namang humawak si Tsukasa, at naramdaman ni Yuzaki na nasa langit na siya. Pagkauwi nila bitbit ang mga futon, humiga si Tsukasa sa isa sa mga ito, na naging dahilan para sumabog ang excitement ni Yuzaki na parang isang baguhan. Kalaunan, naghanap si Tsukasa ng banyo, pero sinabi ni Yuzaki na wala siyang banyo, at sa damuhan lang siya tumatae tuwing umaga. Nagpasya silang maghintay hanggang umaga, pero kailangan pa ni Tsukasa ng ilang gamit para sa gabi. Nag-alok si Yuzaki na tumakbo sa convenience store, pero nang banggitin ni Tsukasa na wala siyang suot na underwear, sumuko si Yuzaki at sinabing sabay na lang silang pumunta. Maya-maya pa, matindi ang kaba ni Yuzaki dahil isang screen lang ang pagitan nila ni Tsukasa bang nagpapalit ito ng kanyang pijama. Dahil alam niyang sa mga sandaling iyon ay hubad na hubad ang dalaga, muntik na niyang itapon ang lahat ng natutunan niya tungkol sa moralidad para lang habulin at hawakan ito, ngunit nanag pa rin ang kanyang disiplina at pinigilan ang sarili. Ano't anuman, lumabas si Tsukasa na suot ang kanyang pink na pijama, at agad na humanga si Yuzaki sa taglay nitong kakyutan. Nang turn na ni Yuzaki na magpalit, sinabihan siya ni Tsukasa na gawin na lang ito doon mismo sa harap niya, pero sa sobrang hiyain ng ating bida ay hindi niya magawa. Naintindihan naman ito ni Tsukasa at sinabing mahihiya rin siyang magpalit sa harap ng lalaki. Pagbalik nila sa pwesto nila, nagpasalamat si Tsukasa sa tulong niya at binati siya ng good night, sabay tawag sa kanya bilang kanyang darling. Gayunpaman, hindi dalawin ng antok si Yuzaki at nanatili lang siyang nakahiga habang pinagmamasdan ang kakyutan ng kanyang asawa habang natutulog, kahit na literal na nagkakarait ito sa kanyang panaginip at nagulo na ang ayos ng kanyang buhok. Nag-alala si Yuzaki na baka sipunin ang dalaga, kaya kinuha niya ang kumot para ayusin ang pagkakatakip dito. Habang kinukumutan niya ang asawa, kinakabahan siyang lumapit at nagtangkang halikan ito. Yeah, boy. Pero sa huli, umatras siya gaya ng isang duwag dahil gusto niyang ang kanilang unang halik ay mangyari kapag pareho silang gising at alerto. Ngunit bigla niyang napansin na gumagalaw si Tsukasa kaya agad siyang nagpanggap na tulog sa sariling kama. Laking gulat niya nang magsimulang mag-sleepwalk ang dalaga. Kinaumagahan, nagising si Tsukasa na akal ang mag-isa lang siya, kaya nagsimula siyang mag-inat at ipakita ang kanyang kagandahan. Wow! Napakaganda! Gayunpaman, binalaan siya ni Yuzaki na gising siya at alerto, at sa isang hakbang pa ay susunggaban na niya ito na parang isang gutom na tigre. Kalaunan, iminungkahi ni Tsukasa na tawagin nila ang isa't isa gamit ang pet names. Nagpa siya ang dalaga na tawagin siyang Nasakon, habang si Yuzaki naman ay tinawag siyang Tsukasa-chan. Namula ng husto ang dalaga at nagreklamo dahil pakiramdam daw niya ay para siyang bata sa tawag na iyon,
Pero sinabi ni Yuzaki na iyon ang pinaka-cute na paraan para tawagin siya bilang kanyang asawa. Kinaumagahan, binalak ni Tsukasa na maghanda ng almusal at humanga siya nang makita ang mga healthy na sangkap sa loob ng ref ni Nasakon. Lumalabas na naglaan pala ng maraming oras si Yuzaki para kalkulahin ang kanyang sariling dietary requirements at napili ang hot pot bilang ultimate menu dahil sa tamang dami ng nutrients nito. Gayunpaman, sinabi ni Tsukasa na ang tinatawag nitong cuisine ay mas mukhang isang scientific experiment kaysa pagluluto, kaya ipapakita niya rito kung ano ang tunay na sarap. Nang matikman ni Nasakon ang pagkain, sa sobrang sarap ay nagtaka siya kung parehong mga sangkap lang ba ang ginamit nito na matagal na rin niyang ginagamit. Sinabi ni Tsukasa na gusto niyang pumunta sa bathhouse, at nagpa siya si Yuzaki na samahan siya dahil gusto niyang sumilip. Bago dumiretso sa bathhouse, dumaan muna sila sa isang convenience store at bumili ng ilang skincare products para kay Tsukasa. Pagdating sa bathhouse, isang cute na babae na nagngangalang Kana ang bumati sa kanila sa pasukan. Agad nitong binira si Yuzaki at sinabing nagulat siya na hindi pa pala naglalaho ang pagnanasa nito sa mga babae sa kabila ng sobrang pag-aaral. Sa buong oras na iyon, hindi natuwa si Tsukasa kaya itinanong niya sa kanyang asawa kung sino ba ang madaldal na batang iyon. Lumalabas na si Kana ay junior ni Yuzaki sa paaralan at isang masipag na bata na matagal nang nagpapatakbo ng bathhouse para makatulong sa kanyang pamilya. Sinabi ni Yuzaki kay Kana na kasal na sila ni Tsukasa, at sa sobrang gulat ay nahimatay si Kana. Nang magkamalay, binigyan niya si Tsukasa ng libreng pal-aigo bilang regalo sa kasal, pero bago pumasok ay sinigurado ni Tsukasa na tawagin si Yuzaki sa pinakaromantikong paraan, na nagpabula sa selos ni Kana. Nang subukan naman ni Yuzaki na makakuha ng libreng pal-aigo, hinarang siya ni Kana ng walis at hiningan ng paliwanag kung bakit siya biglang nag-asawa nang hindi man lang nagsasabi. Sa pagsabog na ito ni Kana, nahalata ni Yuzaki na malamang ay gusto siya nito noon pa man. Inamin ni Kana na halata naman, dahil sa loob ng mahabang panahon ay umaasa siyang tatandang binata si Yuzaki, at pagtuntong nito ng 30 ay siya na lang ang papakasalan nito. Napansin din ni Kana na hindi naman masiyadong mukhang matanda si Tsukasa sa kanya, at nang malaman ang edad nito, tinawag niya si Yuzaki na isang disgusting lolicon. Sa kasamaang palad, narinig ito ng buong kapitbahayan at natakot silang baka may kasama silang bestie ni Epstein sa bayan. Naalala rin ni Kana na hindi pa nasasabihan ang kanyang ate na si Aya tungkol sa kasal. Pero sabi ni Yuzaki ay hindi naman kailangang malaman ni Aya, kaya pumayag si Kana na itago ang sikreto, kahit tinawag siyang egghead. Itinanong din ni Kana kung kailan ang aktwal na seremonya ng kasal, pero sabi ni Yuzaki ay hindi na kailangan dahil mahal ito. Pero nang malaman ni Kana na wala man lang baniling singsing si Yuzaki o formal na nag-propose, hinarap niya ito ng brutal. Sabi niya, may responsibilidad siyang pasayahin si Tsukasa dahil asawa na niya ito, at iyon ang paraan para patunayan ang tunay niyang nararamdaman. Tumago sa puso ni Yuzaki ang mga salitang iyon, at nanumpa siya na gagawin ang lahat para pasayahin si Tsukasa o mamatay sa pagsubok. Sa sandaling iyon, literal siyang nag-aapoy sa excitement at sumigaw sa kalye na kahit wala siyang singsing o seremonya, kaya niyang pasayahin ang asawa. Sakto namang lumabas si Tsukasa matapos marinig ang pagsigaw ni Yuzaki ng pagmamahal sa gitna ng kalsada. Namula ang dalaga sa hiya dahil ipinagsisigawan siya sa harap ng mga estranghero, pero sa kabila nito, sobrang saya niya sa ginawa ni Yuzaki. Pagkatapos, pumasok na si Yuzaki sa paligan at nag-fantasize ng isang tipikal na anime scenario, kung saan ang hubad na bidang babae ay aksidenteng mabubunggo sa hubad na bidang lalaki sa jacuzzi. Sa sobrang lalim ng kanyang loud thinking, hindi niya napansin na naroon pala si Kana hanggang sa huli. Nang malantad ang kanyang shrunken carrot sa harap ni Kana, agad siyang napahiya at tumakbo para magtakip. Malamig na sinabihan siya ni Kana na tumigil sa pagsigaw dahil isa lang itong pagkakamali, at humingi naman ng paumanhin si Yuzaki ng paulit-ulit. Samantala, sinigurado ni Tsukasa na walang tao sa paligid at mabilis na naghubad, akal ang nag-iisa lang siya. Pero mula sa loob ng paligan, lumitaw ang isang babaeng nagngangalang Aya, ang panganay na anak ng may-ari ng bathhouse, at humingi ng paumanhin dahil nakatulog daw siya.
Sabi ni Tsukasa ay hindi na kailangang humingi ng paumanhin, pero nagpumilit si Aya dahil, mas marami siyang nakita kaysa sa dapat niyang makita. Sinimulan niyang isa-isahin ang lahat ng nakita niyang ginawa ni Tsukasa, na nagpabaon sa dalaga sa sobrang kahiyan sa tuwing babuka ang bibig ni Aya. Sa kabilang banda, si Yuzaki naman ay nakalubog hanggang leeg sa tubig, naghihintay na umalis si Kana, pero tila wala itong balak lumabas dahil sanay na raw itong makita ang kanyang forbidden fruit. Samantala, atubiling hinayaan ni Tsukasa si Aya na hilo rin ang kanyang likod, at pinuri naman ni Aya ang kinis ng balat ng dalaga. Kalaunan, ipinakilala ni Tsukasa ang sarili gamit ang pangalan ni Yuzaki, pero nang marinig ni Aya na dala nito ang apelyido ng lalaki, inakala niya na kamag-anak lang ito ni Yuzaki. Nagtanong si Tsukasa kung paano nagkakilala sina Yuzaki at Aya, at ikinwento ni Aya na malaki ang naitulong ni Yuzaki sa kanilang negosyo. Pagkatapos ay nagpasalamat si Aya ng maayos kay Yuzaki, tinawag niya itong nasa kon, habang namumula, bagay na agad nag-trigger sa selos ni Tsukasa. Nanatiling masungit na parang cranky granny, si Tsukasa pauwi at sinabing napakaganda ni Aya, sa pag-asang malalaman niya ang tunay na ugnayan nito kay Yuzaki. Pero ang idiot nating bida ay hindi nakuha ang punto. Inakala ni Yuzaki na nagagalit si Tsukasa dahil nakakita ito ng kasal at sumama ang loob dahil hindi pa sila nagkakaroon ng formal na seremonya. Sinabi ni Tsukasa na gusto lang niya maging maganda sa paningin nito, pero inakala ng buang na ibig sabihin nito ay gusto niyang magsuot ng wedding dress. Nangako si Yuzaki na kahit hindi niya magagawa agad, susubukan niya ang lahat para mangyari ang kasal sa lalong madaling panahon. Sa buong oras na iyon, nagtataka si Tsukasa kung bakit napakahirap para kay Yuzaki na sabihan lang siya na, maganda siya. Pero bago pa siya makapagsalita, kumari pa na ng takbo si Yuzaki. Eksakto namang may human-ong limo sa likuran ni Tsukasa, at isang blonde na babae ang nakitang tumatawa ng tila demonyo dahil nahanap na niya sa wakas ang kanyang ate na si Tsukasa. Pag-uwi ni Tsukasa, nalungkot siya at nagtaka kung anong klaseng asawa ang iiwan ang kanyang kabiyak ng mag-isa sa simula pa lang ng kanilang pagsasama. Noong una ay binalak niyang linisin ang bahay para ipakita kung gaano siya ka-domesticated, pero nag-alala siya na baka mabulaga siya sa collection of alien thirst traps ni Yuzaki, kaya nagbago ang isip niya at nagluto na lang. Maya-maya pa, may narinig siyang katok sa pinto. Natuwa siya dahil akala niya ay nagbalik na ang kanyang darling. Pero laking gulat niya nang makitang hindi si Yuzaki ang nasa labas, kundi ang kanyang nakababatang kapatid na si Chetoz. Nadiri at nagreklamo si Chetoz sa kanyang ate, sinabing hindi nararapat tumira si Tsukasa sa isang apartment na, para sa mga baboy, pero malamig lang siyang sinaraduhan ng pinto ni Tsukasa sa mukha. Nagpumilit si Chetoz na tretuhin siya ng maayos dahil naroon siya para sunduin ang ate niya, pero sinabi ni Tsukasa na hindi niya kailangan ng susando sa kanya. Muling binuksan ni Tsukasa ang pinto at sinabing ang presensya niya ay magdadala lang ng gulo sa kanilang lola, kaya sinabihan niya si Chetoz na ipaalam na siya ay kasal na. Shocked si Chetoz, pero hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ng kanyang ate na intindihin ang narinig dahil muling ibinalandra ang pinto sa kanyang mukha. Nasaktan si Chetoz kaya umiyak at nagmaktol siya sa hagdanan. Doon siya naabutan ni Yuzaki na pilit inaalam kung anong problema. Bagaman natubili noong una, ibinahagi ni Chetoz na ang kanyang adopted older sister ay tumangging umuwi. Iminungkahi ni Yuzaki na lumapit sa pulis, pero ayaw ni Chetoz na bigyan ng problema si Tsukasa dahil sa masiselang katangian nito. Nagpasalamat si Chetoz kay Yuzaki sa pakikinig, pero laking gulat niya nang biglang lumitaw si Tsukasa at tinawag si Yuzaki na darling sa harap niya. Dahil dito, nagising ang inner demons ni Chetoz. Nag-eskandalo siya kay Yuzaki dahil sa pag-agaw nito sa kanyang ate at nanumpa na hinding-hindi niya hahayaang mapunta si Tsukasa rito. Nanatiling kalmado si Yuzaki at ipinaliwanag na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Chetoz, lalo na't nagmadali sila sa kanilang kasal at tumakas. Humanga naman si Tsukasa sa katalinuhan ni Yuzaki dahil parang shrink o psychiatrist nitong hinawakan ang sitwasyon kay Chetoz. Gayunpaman, binalaan ni Tsukasa si Yuzaki na aabutin ng langit at lupa bago niya makumbinsi si Chetoz. Pero sabi ni Yuzaki,
At least siya ay may jowa, di tulad ni Chetos at mga nanunood ngayon na ginawa lang laruan sa Play Store. Pero mas nainggit lang lalo si Chetos, kaya sa pilitan siyang isinakay sa sirang jeep at kinumpiska ang cellphone para hindi makatawag kay Tsukasa. Sa loob ng sasakyan, tinawag ni Chetos si Yuzaki na isang bol-bol. Sabi niya, ang isang gaya ni Yuzaki ay hinding-hindi makukuha ang puso ng kanyang ate. Pero sa isip ni Yuzaki, madali lang niyang nakuha si Tsukasa, dahil nakita nito kung gaano ka-massive ang kanyang talong. Pinatahimik siya ni Chetos at nang dalhin siya sa bahay nito, ibinunyag ni Chetos na ipapa-frame niya si Yuzaki sa salang cheating. Tinawag niya ang kanyang mga maid na sina Charlotte at Aurora, at iniutos na kumuha ng mga hubad na pictures ni Yuzaki. Pero nakyutan si Charlotte kay Yuzaki kaya agad itong naghubad, at handa nang ibigay dito ang sarap ng kahapong hindi na magbabalik. Pinakalma sila ni Chetos at sinabing kailangan lang nila ng sapat na litrato para patunayan na player si Yuzaki. Maya-maya ay napansin nilang nawala na si Yuzaki sa kwarto. Habang nasa hallway, naghahanap si Yuzaki ng labasan, pero lihim ding nagnanais na mahanap ang kwarto ni Tsukasa para, Mason Goat, ang kanyang tahong. Maya-maya, pumasok siya sa isang kwarto at agad na naamoy ang pabango ni Tsukasa. Ang unang nakita niya ay isang moon rock, isang napakabihirang item. Bago pa siya makapag-imbestiga, biglang pumasok si Charlotte dala ang isang dambuhalang espada na mas malaki pa sa talong ni Yuzaki. Sabi ni Charlotte, malas si Yuzaki dahil sa dami ng kwarto ay sa kwarto pa ni Tsukasa siya pumasok. Habang hinahabol siya, nagbabala sina Aurora at Chetos na huwag masisira ang moonrock ni Tsukasa. Pero hindi sinasadyang nataman ni Charlotte ang salamin na nagpo-protekta sa moonrock, at nagsimulang lumabas ang ilang uri ng gas. Agad na inutusan ni Yuzaki na kumuha ng tape para itapal ito. Ipinaliwanag niya na ang mga gas na iyon ay para hindi mag-oxidize ang moonrock at kailangang masil agad ang mga lomat. Habang ginagawa ito, itinanong ni Chetos kung alam ba niya kung bakit napakahalaga ng moonrock sa pagpapakalma kay Tsukasa. Sinabi ni Yuzaki na wala siyang alam sa nakaraan ng asawa, ang alam lang niya ay malambot ang mga kamay nito at ang amoy nito ay parang langit. Nagbalik ang alaala ni Chetos noong muntik na siyang mahulog sa bangin at buong pagmamahal siyang iniligtas ni Tsukasa, na siyang dahilan kung bakit nanumpa si Chetos na itatalaga ang buhay para sa kanyang ate. Ngunit dahil pinili ni Tsukasa na pakasalan ang isang douchebag, pakiramdam ni Chetos ay ipinagkanulo siya dahil naniniwala siyang siya dapat ang nagpakasal kay Tsukasa. Pinakalma siya ng kanyang maid, at mabilis na isinubsob ni Charlotte ang mukha ni Yuzaki sa pagitan ng kanyang mga weapons of massive destruction. Laking gulat nila nang biglang lumitaw si Tsukasa at hinablot ang litrato. Sinabi pa nito na ang sinumang nag-edit noon ay dapat magtrabaho sa tabloid dahil napakahusay ng pagkakagawa. Kaya naman, dramatikong kinaladkad ni Tsukasa si Yuzaki palabas ng kwarto para sa isang private conversation, at nagpanggap na sinisigawan ito sa buong oras. Ngunit kalaunan, na-realize ng mga maid na nakatakas na ang dalawa. Sa isang hallway, abala si Yuzaki sa pagkukumbinsi kay Tsukasa na na-frame lang siya at hinding-hindi siya mangangaliwa. Pero sinabi ni Tsukasa na hindi siya ganoon kabobo para maniwala sa isang litrato lang, nagpanggap lang siya para makatakas sila. Maya-maya ay narinig niyang papalapit na si Chetos kaya mabilis niyang iginiya si Yuzaki sa isang secret passage. Habang tumatakas, puno ang isip ni Yuzaki ng mga katanungan tungkol sa nakaraan ni Tsukasa. Pero sa kanyang puso, determinado siyang hinding-hindi aalis sa tabi nito, anuman ang nangyari rito noon. Kalaunan, nakarating sila sa isang luma at magandang simbahan. Doon ay ipinahayag ni Yuzaki na hinding-hindi niya iiwan si Tsukasa at pagsasaluhan nila ang bawat saya at hirap. Sinabi ni Tsukasa na parang isang proposal ang dating nito, at kinumpirma naman ni Yuzaki na sinusubukan nga niya itong i-propose. Agad niyang hinawakan ang dalaga at hinalikan sa mga labi. Nang araw ding iyon, itinanong ni Tsukasa kay Yuzaki kung nasaan ang telebisyon dahil malapit na ang isa sa kanyang mga paboritong palabas. Pero sa kanyang matinding pagkadismaya, walang TV sa bahay dahil hindi naman talaga nanonood ng pelikula si Yuzaki. Lalo pang na-shock si Tsukasa nang malaman na nagawa ni Yuzaki ang hindi mapapatawad na krimen nang hindi panonood ng Star Wars.
Galit na galit si Tsukasa dahil hindi niya matatanggap na hindi sila makakapagsalo ng kanyang asawa sa karanasan ng panonood ng mga exciting na pelikula. Para mangyari ito, kailangang panoorin ni Yuzaki ang bawat lumang pelikulang Neige Exist at basahin ang kasaysayan ng mga direktor nito. Samantala, itinanong ni na Aurora at Charlotte kung hahabulin ba nila si Yuzaki, pero pinigilan sila ni Chetoz. Sinabi niya na huwag susubukan dahil ang paboritong palabas ni Tsukasa, ang Sharknado, ay magsisimula na, at ang pag-istorbo rito ay maaaring magpadala sa kanila ng maaga sa kabilang buhay. Nang hapon ding iyon, nagkusa si Yuzaki na mamili ng bagong TV. Nagtataka siya kung anong uri at kalidad ng picture ang mas maganda, pero sinabi ni Tsukasa na walang pakialam doon hanggat may screen, ang isang mahusay na pelikula ay mananatiling mahusay anuman ang kalidad ng picture. Kalaunan, ibinahagi ni Yuzaki ang kwento ng kanyang proposal kay Kana, pero nadiri lang ito, lalo na nang magsimulang mag-reminisce si Yuzaki tungkol sa halik nila ni Tsukasa. Itinanong ni Kana kung nabilhan na ba niya ito ng singsing, pero sabi ni Yuzaki ay hindi siya sigurado kung magugustuhan ba iyon ni Tsukasa. Dahil dito, nagalit si Kana, napansin niya kasi na ang karamihan sa mga lalaki ay mahilig gumawa ng dahilan na, ayaw ng asawa nila, sa isang bagay para lang makaiwas sa paggastos o paggawa nito, gaya ng pagbabakasayon, pagkain sa labas, o pagbili ng mamahaling alahas. Para kay Kana, isang tanda ng daftness, o pagiging handgal ng isang lalaki ang hindi malaman na nagpapakabit lang ang kanilang mga asawa sa pagtanggi sa ganoong mga alok. Sa kabilang banda, seryosong iniisip ni Yuzaki kung paano siya makakabili ng diamond ring gayong wala siyang sapat na pera. Nang lumabas si Tsukasa mula sa banyo, napakaganda nito kaya pakiramdam ni Yuzaki ay nahuhulog ang loob niya rito ng paulit-ulit. Sa paglalakad nila pauwi, ipinaalam ni Yuzaki na kailangan niyang magtrabaho ng overtime dahil lumiban siya noong nakaraan. Humiling si Tsukasa na dumaan muna sa parke, at doon ay naupo silang dalawa sa isang awkward silence. Nag-alala si Yuzaki na baka inaantay siyang gumawa ng first move, pero narealize din niya na dapat niyang aliwin si Tsukasa dahil malungkot ito na hindi sila magsasama hanggang mamayang gabi. Hinawakan niya ang kamay nito, tinitigan sa mga mata, at hinalikan, nang hindi nalalamang iniespyohan pala sila nina Charlotte at Aurora. Pagkatapos ng halik, ipinaalala ni Tsukasa na nasa pampublikong lugar sila, at humingi naman ng paumanhin si Yuzaki, sinabing gusto lang niya itong pasayahin. Sinabi rin ni Tsukasa na nagugulat siya kung gaano cultured, si Yuzaki ngayon, pero sabi ng lalaki ay nangyayari lang iyon kapag kasama siya. Nang magpapaalam na si Yuzaki para pumasok, narealize niya kung gaano ka-cute si Tsukasa habang nagtatampo. Doon pumasok sa utak niya ang kahalagahan ng wedding rings, na nagsisilbing paalala sa bawat isa kahit wala ang kanilang partner. Pagkatapos ng trabaho, tinanong ni Yuzaki si Tsukasa sa hapunan kung interesado ba ito sa isang engagement ring. Nag-lecture naman si Tsukasa, ang engagement ring ay karaniwang nagkakahalaga ng 3 buwang sweldo dahil may malalaki at flashy na diamond para malaman ng mga gigolos at sugar daddies na taken na ang babae. Samantala, ang wedding rings ay para sa kanilang dalawa, mas simple ang disenyo, at mas mura. Sa kabila ng lecture na ito, inakala pa rin ng idiot na kailangan niyang bilhin pareho ang engagement at wedding rings. Sinabi ni Tsukasa na hindi na kailangan ang ganoong gastos, na nagparamdam kay Yuzaki ng kaunting lungkot dahil inakala niyang hindi interesado si Tsukasa sa paalala ng kanilang pagmamahalan. Sinubukan ng dalaga na ipaliwanag na napakamahal ng diamond, pero dahil matigas ang ulo ni Yuzaki, sumuko na lang ang asawa niya dahil ang bozo nating bida ay walang kaalam-alam na ang isang diamond ay mas mahal pa sa buong pagkatao niya. Iminungkahi ni Tsukasa na pumunta sila sa isang jewelry shop. Pagdating doon, halos maparalisa si Yuzaki nang makita ang dami ng zero sa presyo ng diamond. Narealize niya na ang presyo ng mga diamanteng iyon ay mas malaki pa sa kikitain niya sa buong buhay niya. Swerte niya dahil sapat ang pagmamahal sa kanya ng dalaga para kaladkarin siya palabas ng tindahan. Nagpahinga sila sa isang parke kung saan sinabihan siya nito na kumalma, dahil kahit ang mga naglalakihang presyo na dapat ay nagpahina ng loob niya ay tila mas lalo lang nagpa-excite sa kanya.
Gayunpaman, iginiit ni Yuzaki na ang mga diamond ring ay isang once in a lifetime na bilihin at ang unang tindahang iyon ang may pinakamagandang representasyon ng mga singsing na magiging simbolo ng kanilang pag-ibig. Dahil hindi siya makumbinsi ni Tsukasa, dinala siya nito sa ibang tindahan kung saan ang mga presyo ay literal na 1/10 lang ng presyo sa unang tindahan dahil mas mababa ang kalidad nito. Inamin niya na desperado lang siyang makakuha ng mga singsing para makatulong na hindi maramdaman ni Tsukasa ang pangungulila. Nang marinig ni Tsukasa na nagpapakasira si Yuzaki sa pagkuha ng mga singsing na ito para lang sa kanya, matamis itong ngumiti at hinalikan siya sa pisngi, sabay amin ng pag-ibig para sa kanya. Sa huli, bumisita sila sa isang tindahan na may mas murang mga singsing at masaya silang naglakad palayo dala ang mga ito. Sa oras na ito, sobrang excited na si Tsukasa sa singsing sa kanyang daliri dahil ipapaalala nito sa kanya ang masayang araw ng kanilang pag-shopping para sa pangarap na diamond rings ni Yuzaki na hindi naman niya kayang bilhin kahit ibenta pa niya ang kanyang mga worthless kidneys. Higit sa lahat, maaalala niya kung gaano siya kamahal ni Yuzaki na handang maghanap ng diamant dahil lang ayaw nitong maging malungkot siya. Noong gabing iyon, nag-sleepwalk na naman si Tsukasa gaya ng dati, pero sa pagkakataong ito, humiga siya sa braso ni Yuzaki. Sa huli, niyakap siya ni Yuzaki at ang kanyang mga kamay ay bahagyang napahawak sa mga Milky Ways ng dalaga, pero nagising si Tsukasa, hinalikan siya, at gamulong pabalik sa kanyang futon. Kinaumagahan, nagising si Yuzaki na may malalalim na eye bags dahil hindi siya nakatulog ng pikit mata matapos siyang halikan nito. Pero sa kabilang banda, naisip niya na mas maganda kung kukuha sila ng one-bedroom apartment dahil mas magagawa nila ang kung ano-anong activities sa shower at sa bawat sulok na makikita nila. Tinanong niya si Tsukasa kung gusto nitong lumipat sa mas malaking lugar, pero sinabi ng dalaga na ayos lang ang lahat sa kung anong mayroon sila. Nang bumisita si Yuzaki sa bathhouse, iniisip pa rin niya kung paano sila makakakuha ng mas malaking kama at mas malaking bahay. Nang tanungin siya ni Kana kung natulog na ba sila sa iisang kama, sinabi niyang hindi pa. Tinukso siya nito dahil hindi pa man lang daw niya nahahawakan ang kamay ni Tsukasa habang tulog ito. Tumagos ang mga hirit ni Kana, at narealize ni Yuzaki na ang kailangan lang niyang gawin ay hawakan ang kamay nito at panatilihin ito sa tabi niya. Pagdating sa bahay, ang unang nakita ni Yuzaki ay ang isang glorious glimpse ng malambot at wet spot habang nagpapalit si Tsukasa. Ipinaliwanag ni Yuzaki na ang aksidenteng pagsilip niya ay dahil sa kakulangan nila ng espasyo. Sinubukan niyang kumbansihin ang dalaga tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling personal space. Binanggit niya na sa mas malaking lugar, maaari silang magkaroon ng malaking screen projector para sa kanyang mga pelikula at maaari silang magkahawak kamay habang natutulog. Pumayag din si Tsukasa sa huli pero sinabing kailangan nila ng guarantor para sa bagong lugar. Sabi ni Yuzaki ay kukunin niya ang kanyang mga magulang dahil sila rin ang naging guarantor sa una niyang bahay. Dahil sa usapang magulang, narealize ni Yuzaki na hindi pa pala niya nasasabihan ang mga ito na kasal na siya. Tinawagan niya ang kanyang ina sa isang awkward na tawag at ibinalita na kasal na siya sa pinaka-cute na babae sa universe. Halos mawasak ang phone ni Yuzaki sa reaksyon ng kanyang ina, habang si Tsukasa naman ay nahiya dahil tinawag siyang cute ni Yuzaki. Kinabukasan, nakatanggap si Yuzaki ng text mula sa kanyang ina. Alam na nito na kaya lang siya tinawagan ay dahil kailangan niya ng guarantor para makalipat ng bahay. Gayunpaman, iginiit ng kanyang ina na hindi siya tutulong sa anumang paraan hanggat hindi niya nakikilala ang asawa nito, kaya kailangan nilang mag-dinner kasama ang kanyang mga magulang. Halatang galit ang kanyang ina, kaya sinabi ni Tsukasa na kailangan nilang humanap ng paraan para suyuan ito. Samantala, narinig ni na Charlotte at Aurora ang lahat at isinumbong kay Chetos, lalo na ang bahagi tungkol sa pagpunta sa Nara, isang lungsod na maaari na ring magsilbing honeymoon destination. Ganoon din ang naisip ni Yuzaki, dahil maraming pasyalan sa bayan ng Nara, gagawin na rin niya itong honeymoon nila. Nang marinig ito ni Tsukasa, narealize niya na kailangan nila ng camera para isave ang mga alaala ng trip na ito. Habang papunta sa Nara, kumuha sila ng camera sa isang tindahan. Ipinaliwanag ni Tsukasa na hindi lang ito para sa mga magagandang lugar, kundi magsisilbi ring day diary ng kanilang buhay pag-ibig,
na ang ibig sabihin ay kukuhaan niya ng litrato ang bawat araw nila. Sumang-ayon si Yuzaki at sinubukang kuhanin ang unang litrato ni Tsukasa, pero sa sobrang kakyutan nito ay nawala siya sa sarili at naging obsessed sa pagkuha ng litrato ng asawa. Nang turn na ni Tsukasa na kumuha ng litrato sa kanya, sa isa sa mga snapshot ay mukhang crossbreed ng tao at goblin si Yuzaki. Nagmakaawa siya na huwag itong itabi dahil ayaw niyang makita siya ng sinuman na walang aura. Sa huli, nakarating na sila sa bus terminal at sumakay ng bus. Sinabi ni Tsukasa na hindi na kailangang makapaghintay na makilala ang mga magulang ni Yuzaki. Napangiti na lang ng kakaiba si Yuzaki, umaasang hindi madidismaya ang asawa dahil ang mga magulang niya ay tila mga crackheads. Samantala, lihim silang sinusundan ni Chetos at ng kanyang gang dahil galit na galit ito sa lakas ng loob ni Tsukasa na humingi ng basbas sa mga magulang ni Yuzaki nang hindi muna kumukuha ng pahintulot sa kanya. Sa loob ng bus, mahimbing nang natutulog si Tsukasa bang si Yuzaki ay kinakabahan na naman gaya ng dati, umaasang sasandal ang dalaga sa kanyang balikat. Ngunit nang totoong sumandal na siya sa balikat ni Yuzaki, hindi na makatulog ang lalaki. Paghinto ng bus para sa isang break, nagising si Yuzaki na ang kanyang mga buto at kalamnan ay naninigas ng husto at sobrang nangangawit, habang si Tsukasa naman ay mukhang halos perpekto dahil siya ay isang taong madaling makibagay na mabilis na nag-a-adjust sa mahihirap na sitwasyon. Sa pagkakita nito, humanga ng husto si Yuzaki sa kanya dahil ang lakas ng dalaga ay tila wala sa mundong ito, at ipinakita na niya ito noon pa man nang itaya niya ang kanyang buhay para iligtas siya. Habang naglalakad sila para humanap ng hapunan, hindi mapigilan nina Charlotte at Aurora na mamangha kung gaano sila kakyot, kaya nagtaka ang mga ito kung bakit ang kanilang Godzilla na boss ay gustong-gusto silang paghiwalayin. Tila malaki talaga ang inggit ni Chetos sa mga magjowa, palibhasa ay pinagpalit rin siguro ito tulad nyo. Kaya naman, kinumbinsi niya ang sarili na masasaksihan na niya ang kanilang kauna-unahang away sa araw na iyon, dahil nakalimutan ni Yuzaki ang kanyang wallet noong malapit na silang ikasal. Ngunit sa pagkadismaya ni Chetos, hindi man lang nagalit si Tsukasa, at malugod pa itong nag-alok na maghihintay habang hinahanap ni Yuzaki ang wallet. Malinaw na dismayado si Chetos dahil hindi niya nakuha ang dramang gusto niya, ngunit sinabi pa rin niya na ang tunay na gulo ay namumuo pa lang at nagsisimula pa lang sila. Sa food court, excited si Tsukasa na sumubok ng iba't ibang masasarap na putahe, habang si Yuzaki naman ay gusto lang ang kanyang karaniwang hotpot. Pero pinagalitan siya ni Tsukasa at sinabing nasa bagong lugar sila, kaya dapat silang sumubok ng ibang bagay tulad ng lime udon. Gayunpaman, nang isilbi ang pagkain, dismayado si Chetos dahil hindi siya nakakita ng drama. Ang pagkain ay hindi ganoon kasarap, kaya iminungkahi ni Yuzaki na kagatin ni Tsukasa ang lime sa kanyang plato dahil mahilig naman itong sumubok ng mga bagong bagay. Malinaw na alam ni Tsukasa na gumaganti lang si Yuzaki dahil sa pagpilit sa kanya sa lime udon, at habang kinakagat niya ang lime, baka sa kanyang mukha kung gaano ito kasim. Bilang pawi sa inis, iminungkahi ni Yuzaki na si Tsukasa na ang pumili ng kakainin nilang dalawa at kakainin niya ito nang walang reklamo. Sa huli, kumuha si Tsukasa ng melon bread at pinatawad siya. Sa kabilang banda, ang mga tauhan ni Chetos na sumisilip din ay napansin kung paano lalong tumitindi ang pagmamahalan nina Yuzaki at Tsukasa sa kabila ng kanilang mga asaran. Dahil sapat na ang nakitang labis na paglalambingan ng dalawa, nilapitan ni Chetos si Tsukasa at sinabing dismayado siyang makita itong kumakain ng melon bread sa isang service area na tila isang dollar store wife material. Gayunpaman, sinabi ni Tsukasa na dati pa naman siyang normal na babae lang. Eksakto namang may lumitaw na crew ng isang morning show at ayaw ni Tsukasa na mapunta sila ni Yuzaki sa TV. Hinayla rin ni Aurora si Chetos palayo para maiwasang lumabas silang dalawa sa screen at malantad na tumakas ito sa bahay. Ngunit habang umaalis sila, sumigaw si Chetos sa hallway at tinanong si Tsukasa kung bakit kailangan nitong pakasalan si Yuzaki. Siyempre, narinig ito ni Yuzaki ng malakas at malinaw. Kalaunan, sa loob ng bus, sinabi ni Tsukasa na medyo halata na hindi aprobado ni Chetos ang kanilang kasal, at may mataas na posibilidad na hindi rin siya aprobahan ng mga magulang ni Yuzaki. Gayunpaman, tiniyak ni Yuzaki sa kanya na kukumbinsihin niya ang kanyang mga magulang. Pinagnilayan ni Yuzaki ang mga huling salita ni Chetos habang naghihiwalay sila,
ngunit determinado siyang hindi iiwan si Tsukasa para sa sinuman. Nang bumaba sila sa bus, sinabi ni Tsukasa na gusto niyang bumisita sa isang bakery o isang cute na cafe, ngunit sinabi ni Yuzaki na marami namang ganoon sa Tokyo na pinanggalingan nila. Nagbago ang isip ni Tsukasa at sinabing gusto niyang makita ang manga museum, ngunit hindi pa rin ito nagustuhan ni Yuzaki dahil mas gusto niyang pumunta sa mga makasaysayang lugar. Para lang sumaya ang asawa, pumayag si Tsukasa na tingnan ang ilang historical sites, at bumisita sila sa isang templo kung saan nagsuot siya ng magandang kimono. Habang nakatingin si Yuzaki sa kanya, tila makikipagkita na siya sa langit dahil ang kagandahan ni Tsukasa ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Pero bago pa siya matapos sa paghanga, sumulpat si Godzilla at sumigaw na masyado pang maaga para sa kanilang lambingan. Sinigawan din nito si Tsukasa, sinabing siya ang pinakamalapit na kamag-anak nito, at dahil hindi niya aprobado ang kasal, tiyak na hindi ito gagana kahit ano pang papeles ang ginawa nila. Kahit hindi naman ganoon ang takbo ng batas, na-realize ni Yuzaki na seryoso ang sitwasyon, kaya nagpasya siyang makipag-usap kay Chetos dahil kailangang may basbas ng mga mahal sa buhay ang kanilang kasal. Iniwan niya si Tsukasa sa pangangalaga ni na Charlotte at Aurora, at hinarap niya si Chetos. Pero sinabi ni Chetos na wala siya doon para makipag-usap, magpapanggap siyang girlfriend ni Yuzaki, at kung paano siya ituring nito ang magiging basehan kung karapat-dapat ba siya kay Tsukasa. Tiwala si Yuzaki na kaya niya itong gawin para ipakita ang kanyang pag-ibig sa asawa. Samantala, nag-e-enjoy si Tsukasa sa pagkain kasama ang mga maid nang tanungin siya ni Charlotte kung ano ang gusto niya kay Yuzaki. Sinabi niyang marami, pero isa na doon ay ang pagiging positibo ni Yuzaki na palaging pumupuri sa ibang tao. Una niya itong napansin nang ipakilala nito si Kana sa kanya gamit ang magagandang salita. Habang nakasakay sina Chetos at Yuzaki sa isang rickshaw na iminungkahi ni Yuzaki, sinabi ni Chetos na hindi naman masama ang biyahe, at sinabi ni Yuzaki na nag-research muna siya ng mabuti bago sila pumunta doon. Pagkatapos, binilhan niya ito ng masarap na street snack na dango, na nagustuhan naman ni Chetos. Gayunpaman, biglang nagbago ang timpla ni Chetos at nagalit dahil pinakasalan ni Yuzaki si Tsukasa nang hindi man lang ito kilala ng malalim. Sabi ni Yuzaki, alam niyang napaka-cute ni Tsukasa at marunong itong magluto ng masasarap na pagkain. Binanggit ni Chetos na si Tsukasa ay athletic, at nang mapansin niya ngayon lang ito nalaman ni Yuzaki, pinahiya niya ang lalaki. Gayunpaman, napansin niyang namumula si Yuzaki at idinagdag na lang ito sa listahan ng mga katangiang taglay ni Tsukasa. Sa huli, nagalit si Chetos at naglakad palayo. Sa kanyang isip, na-realize niya na si Yuzaki talaga ang tipo ng lalaki na magugustuhan ni Tsukasa dahil sa mabuting personalidad nito. Sa sobrang inis, napaiyak siya dahil mas matagal na niyang kilala si Tsukasa pero hindi niya maintindihan kung bakit ito nagpakasal sa isang gaya ni Yuzaki na walang alam tungkol sa kanya. Gayunpaman, ibinunyag ni Yuzaki na iniligtas ni Tsukasa ang kanyang buhay 2 taon na ang nakakaraan mula sa truck, at inamin din ni Chetos na iniligtas nga rin ni Tsukasa ang kanyang buhay, kaya ganoon na lamang ang pagiging obsessed niya rito. Sa kabilang banda, sinabi ni Yuzaki na hindi dahil sa iniligtas ni Tsukasa ang kanyang buhay kaya niya ito nagustuhan, sa halip, pakiramdam niya ay napakaswerte niya na nakilala niya ang dalaga at tila ito ay tadhana. Gayunpaman, sinabi ni Chetos na walang may pakialam sa tadhana dahil ang lahat ay bumabalik lang sa instinto. Ngunit giit ni Yuzaki, ang mga tao ay hindi nagpapakasal dahil lang napatunayan na nilang mahal nila ang isa't isa, kundi para mapatunayan nila ang kanilang pag-ibig ng paulit-ulit habang buhay. Nang gabing iyon, muling nagkita sina Yuzaki at Tsukasa sa train station. Hindi sigurado si Yuzaki kung matagumpay ba niyang nakumbinsi si Chetos, pero nagpasya na ang bata na bumalik sa Tokyo. Ang natitira na lang nilang dapat gawin ay ang makilala ang mga magulang ni Yuzaki. Habang papunta roon, nagtanong si Tsukasa tungkol sa mga magulang ni Yuzaki para malaman ang kanilang mga gusto at ayaw. Deep down, nag-aalala si Tsukasa na baka hindi siya magustuhan ng mga ito, kaya tinanong niya si Yuzaki kung paano siya ipakikilala. Pagdating nila sa bahay, ang nanay ni Yuzaki ay tila high at umaaktong parang hindi pa nakakainom ng kanyang gamot. Nang ipakilala ni Yuzaki si Tsukasa, nag-abot ang dalaga ng regalo, habang ang tatay naman ni Yuzaki ay nagpapaka-alpha male kahit hindi naman siya ganoon.
Sinabihan siya ni Yuzaki na mag-relax dahil nag-abala pa si Tsukasa na magdala ng regalo. Bigla namang nag-asal bata ang kanyang mga magulang, sinabing hindi sila handa sa biglaang balita na ang kanilang anak ay may asawa na pala. Biglang inutusan ng tatay ni Yuzaki ang anak na maligo muna ng sapilitan. Noong una ay ayaw pumayag ni Yuzaki, pero tiniyak ni Tsukasa na magiging ayos lang ang lahat at masaya siyang magkaroon ng pagkakataong makausap ang mga biyenan. Habang naliligo, kabadong-kabado si Yuzaki dahil baka may gawing kalokohan ang kanyang tatay. Pero matapos ang usapan, sinabi ni Tsukasa na cool naman ang mga ito at may mga naibahagi pa sa kanyang kakaibang kwento tungkol kay Yuzaki. Napansin din ni Tsukasa na ang kwarto ni Yuzaki ay kasing walang laman ng apartment nila sa Tokyo. Sabi ni Yuzaki ay minimalist siya para handa sa emergencies, pero ang totoo ay dead broke lang siya at walang pambili ng gamit. Maya-maya ay nagdala ang kanyang ina ng extra futons, pero binalaan din siya nito na huwag masyadong magingay dahil manipis ang dingding at katabi lang nila ang kwarto ng mga magulang. Noong una ay nagkunwaring inosente si Yuzaki, pero hindi na niya maitago ang excitement dahil ito ang unang pagkakataon na matutulog sila ni Tsukasa sa iisang sahig. Inasahan niyang ito na ang pagkakataon para sa aksyon. Matapos mag-freshen up ni Tsukasa, nahiga na sila at handa na sana si Yuzaki. Gayunpaman, hindi makatulog si Yuzaki dahil awkward para sa kanya ang gumawa ng kahit ano habang nasa kabilang dingding lang ang kanyang mga magulang. Tinanong niya si Tsukasa kung gusto nitong matulog sa braso niya, pero nang gawin ito ng dalaga, pinagsisihan ni Yuzaki dahil nang alay at namanhid ang kanyang buong braso. Napansin ito ni Tsukasa at tinanong kung ayos lang ba ang kanyang kamay, pero nagsinungaling ang lalaki. Para asarin siya, humiga si Tsukasa sa pinaka-sensitive na bahagi ng kanyang braso bago bumalik sa sariling futon. Pero iginiit ni Yuzaki na bago ito bumalik sa kabilang higaan ay kailangan muna siyang halikan ni Tsukasa. At kinaumagahan, naunang magising si Tsukasa at nagpalit ng damit habang tulog pa si Yuzaki. Ginamit ni Yuzaki ang lahat ng kanyang willpower para hindi sumilip sa asawa habang nagbibihis ito. Kalaunan, hinarap ni Tsukasa ang tatay ni Yuzaki at tinawag itong father, na labis na ikinatuwa ng matanda dahil tinawag siyang daddy ng kanyang manugang. Tinanong ni Tsukasa ang tungkol sa trabaho nito, kaya dinala siya sa opisina na puno ng mga libro. Humanga si Tsukasa at sinabing malamang ay sa ama nagmana ng talino si Yuzaki, pero tapat ang matanda sa pagsasabing hindi niya mapapantayan ang talino ng kanyang anak. Nang magtanong si Tsukasa tungkol sa mga libro, sinabi ng tatay ni Yuzaki na may mga bagay doon na walang sinumang makakaintindi, pero laking gulat niya nang makita si Tsukasa na binabasa at kinikilala ang mga sinaunang sulat sa loob ng libro. Maya-maya ay sumali na si Yuzaki at nagtaka kung bakit pinupuwersa ni Tsukasa ang sarili sa nakaka-boring na mga history books ng kanyang tatay. Inakala niya na hindi mahilig ang dalaga sa kasaysayan, pero iginiit ni Tsukasa na gusto niya ito. Iniligtas sila ng kanyang ina nang tawagin na sila para sa almusal. Pagkatapos kumain, sinabi ni Tsukasa na gusto niyang mag-explore pa ng mga historical landmarks dahil sinira ni Nacheto's ang huli nilang date. Gusto ni Tsukasa na ma-enjoy ang date na ito nang walang istorbo, kaya iminungkahi ni Yuzaki na bisitahin nila ang Great Buddhist Statue sa Nara. Pagdating doon, kinuhaan ni Tsukasa si Yuzaki ng mga litrato, pero ang mga pose ng lalaki ay parang isang matandang lolo. Sa susunod nilang pinuntahan na templo, naibahagi ni Tsukasa na ang templong iyon ay nasunog mahigit 1 milenyo na ang nakalilipas. Humanga si Yuzaki sa lawak ng kaalaman ni Tsukasa sa kasaysayan, pero sabi ng dalaga ay maganda lang talaga ang memorya niya. Pagkatapos ay nag-selfie silang dalawa at iminungkahi ni Yuzaki na bisitahin ang Heiho Palace. Sabi ni Tsukasa ay wala nang laman ang lugar na iyon, pero giit ni Yuzaki ay may makikita pa rin doon. Nang makarating sila, tama nga si Tsukasa, at ikinwento nito ang bawat detalye ng nangyari sa templo noon ng ganoon kadetalyado kaya napatitig at nagtaka si Yuzaki. Binanggit din niya na ang lahat ng nabuhay noong panahong iyon ay wala na ngayon, pero mabilis niyang binago ang paksa nang mapansin niyang masyado nakatitig si Yuzaki sa kanya. Kumuha rin si Tsukasa ng video ni Yuzaki para ipakita sa mga magulang nito. Nagtaka si Yuzaki kung bakit ito obsessed sa pagkuha ng litrato niya para sa mga biyenan, at sinabi ni Tsukasa na may mahalaga siyang ipinangako sa tatay ni Yuzaki, pero ayaw niyang sabihin kung ano ito. Noong nakaraang gabi pala,
Nang makausap ng tatay ni Yuzaki si Tsukasa, yumukod ang matanda para magpasalamat sa pagliligtas sa buhay ng kanyang anak. Noong narinig daw nito ang balita tungkol sa aksidente habang nasa trabaho, gumuho ang mundo niya hanggang sa malaman na walang panganib ang anak dahil may nagligtas dito. Sinabi rin ng tatay ni Yuzaki na si Yuzaki ay mas mabuting anak kaysa sa nararapat para sa kanila, kahit daw kakaiba silang mga magulang, lamaking mabuting bata si Yuzaki at siya ang kanilang pride and joy. Para sa kanila, ang pagliligtas ni Tsukasa kay Yuzaki at ang pagpapakasal dito ay isang bagay na labis nilang ipinagpapasalamat. Sa kasalukuyan, tapos na ang kanilang pagbisita sa mga magulang ni Yuzaki. Nagpaalam na sila sa mga ito at nagsimula ng maglakbay pabalik sa kanilang tahanan sa Tokyo. Sa kasamaang palad, pagkadating nila sa bahay, nalaman nila na ang kanilang apartment building ay natupok ng apoy dahil sa tama ng kidlat. Ang unang inalala ni Yuzaki ay ang kanilang landlord, umaasang hindi ito nasaktan, na nagpasaya kay Tsukasa dahil nakita niya kung gaano concerned si Yuzaki sa ibang tao. Nagmadali siyang pumasok para tingnan kung may mga mahahalagang gamit na maisasalba at nahanap niya ang halamang regalo sa kanila noong nagparehistro sila ng kasal. Sa kabilang banda, nag-aalala si Tsukasa na baka hindi sila makakuha ng insurance claims, at sinabi ni Yuzaki sa kanya na naayos na niya ito dahil ang mga kailangang dokumento ay nakasave sa bangko, at maaari na silang tumuloy sa bathhouse. Sa buong oras na ito, naramdaman ni Tsukasa na napakaswerte niya na magkaroon ng isang mahinahong lalaki bilang asawa dahil wala siyang sinambit na kahit isang salita para magpakita ng galit o pagkadismaya. Sa bathhouse, pinag-isipan ni Yuzaki ang kanilang kawalan ng matitirhan at mga posibleng solusyon, dahil ang pagkuha ng bagong lugar ay maaaring tumagal ng hanggang 1 linggo. Naisip niyang tumuloy sa isang hotel at nakikipagbuno sa kanyang cultured na isipan tungkol sa lahat ng paraan na maaari niyang makasama ang asawa. Naantala ang kanyang pag-iisip nang sabihin ni Kana na mukhang masyado siyang excited para sa isang taong nawalan lang ng bahay, habang ang mga mata ni Kana ay nakapako sa kanyang yoyo na tila gustong paglaruan. Matapos maligo, ibinahagi niya ang problema sa matitirhan kay Kana, at nag-alok naman ito ng matutuluyan sa kanilang bathhouse pansamantala bago sila makahanap ng sariling lugar. Iginaya sila ni Kana sa isang kwarto, pero sinabi ni Yuzaki na kailangan nilang humingi ng pahintulot sa nanay nito at kay Aya para tumira doon, kaya sinabi ni Kana na siya na ang baalang magsabi. Pagkatapos, pinuri ni Tsukasa kung gaano kabilis tumulong ang mga tao sa paligid ni Yuzaki, sinasabing nagpapakita ito kung gaano siya kadaling magustuhan. Para kay Yuzaki, ang pagkakita sa kung gaano kalaki ang atensyong ibinibigay ni Tsukasa sa kanya ang dahilan kung bakit lalo siyang naiiwan araw-araw. Sakto namang bumalik si Kana, sinabing nagpaalam na siya at binigyan sila ng pahintulot na manatili. Gayunpaman, nang makaalis si Kana, naisip niya kung paano kaya haharapin ni Aya ang kanyang nararamdaman para kay Yuzaki kapag nalaman nito na kasal na ang lalaki. Nagpunta siya sa banyo at tinanong si Aya kung ano ang pakiramdam na makasama sa iisang bubong ang lalaking mayroon siyang crush. Pero nagpanik si Aya at itinanggi na may nararamdaman siya para kay Yuzaki. Gayunpaman, nang lumitaw si Yuzaki sa kusina, hindi na niya mapigilan ang sarili, at kahit na ang singsing ni Yuzaki ay nasa harap na ng kanyang mukha, hindi ito napansin ng airhead. Pero nang banggitin ni Yuzaki na binisita niya ang kanyang mga magulang para ipakilala si Tsukasa, doon lang tila nagising sa katotohanan si Aya. Pero ang doofus na ito ay naghinuha na ang pakikipagkita ni Tsukasa sa mga magulang ni Yuzaki ay para lang mapanatili ang mapayapang relasyon bilang magkamag-anak. Eksakto namang pumasok ang nanay ni Aya, sinasabing magaling ang ginawa ni Yuzaki sa pagpili kay Tsukasa bilang asawa. Nagulat si Aya, at ang kanyang gulat ay naging galit na tila magpapasabog sa buong bahay. Ito ay dahil si Yuzaki ang kanyang first love noong panahon ng pag-aaral, at nagustuhan niya ito dahil napakatalino nito. Gayunpaman, pinutol ng kanyang ina ang flashback at sinabihan siyang tanggapin na mercilessly dumped na siya, at maaari na lang siyang magpagupit ng buhok o mag-aral sa ibang bansa para mabilis na makamove on. Gayunpaman, nagsimulang mag-away ang dalawang babae, habang si Yuzaki ay medyo nalungkot dahil hindi niya kailanman napansin na may crush pala sa kanya si Aya. Sinabi naman ni Kana na hindi niya kasalanan iyon dahil kung nagkaroon lang sana ng lakas ng loob si Aya na umamin, baka nag-iba ang sitwasyon.
Nerealize ni Aya na nagkamali siya, pero sinabi niya sa sarili na hindi siya pwedeng magmukmok na lang, at mas pipiliin niyang itaas ang kanyang noo. Pagkatapos ay binati niya si Yuzaki, sa pagpapakasal nito at sinabihan siyang hawakan ng mahigpit ang kanyang asawa. Gayon din, gagawin niyang isang success story ang heartbreak na ito sa pamamagitan ng pagiging isang OnlyFans model. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Tsukasa na mayroon siyang mga lalaban, pero nagpumilit si Yuzaki na siya na ang gagawa nito para sa kanya, habang patuloy na tumatanggi ang dalaga na may halong hiya sa kanyang mukha. Matapos ang maraming pagtatanong, nalaman niya na ang kanyang underwear pala ang gusto niyang labhan, kaya namula ang mukha ni Yuzaki dahil hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang itsura ng plot shield ng kanyang asawa. Naantala ang kanilang usapan nang tawagin ni Kana si Tsukasa para tumulong sa kusina, at nahirapan si Yuzaki sa kanyang cultured brain, hanggang sa tinangkapan niyang amuyin ang suot ng asawa. Gayunpaman, lumitaw si Kana sa mismong sandaling iyon at nahuli siya sa akto, na tila ba nahulaan na nito na gagawa si Yuzaki ng kalokohan. Kalaunan, kapwa sila nagtungo sa laundry, at habang ang kanilang mga damit ay nasa makina, hinangaan ni Yuzaki ang suot na tracksuit ni Tsukasa. Pero sinabihan siya nito na huwag tumitig ng masyadong malapit dahil wala siyang suot na anumang plot shield sa loob, at bakas ang hugis ng kanyang dibdib sa t-shirt. Sa mismong sandaling iyon, gusto ng sunggaban ni Yuzaki ang kanyang asawa at ipakita kung bakit siya tinatawag na daddy, pero natatakot siya na baka biglang sumulpot si Kana gaya ng dati, kaya nagpa siya na lang siyang kumuha ng litrato para pakaingatan ang pambihirang tanawing iyon. Nang bumalik sila sa bahay, pinayuhan ni Kana si Yuzaki na isama ang kanyang asawa sa shopping para sa mga bagong damit, dahil karamihan sa mga gamit nito ay natupok ng apoy. Kalaunan, iminungkahi ni Yuzaki na mag-shopping sila, pero binalaan muna siya ni Tsukasa na ang mga damit ng babae ay napakamahal. Pagdating sa department store, nagsukat si Tsukasa ng isang magandang pares at lumabas na napaka-cute, pero sinabi ni Yuzaki na medyo masyadong revealing ito, at ayaw niyang pagpantasyahan ng ibang lalaki ang kanyang asawa. Dahil pihikan si Yuzaki sa kung ano ang dapat isuot ni Tsukasa, hiniling ni Tsukasa na siya na lang ang pumili ng mga damit para sa kanya, at nakapili naman siya ng mga magagandang girly outfits. Pauwi, ginambala si Yuzaki nang isipan na may asawa na siya, pero hindi pa rin niya nakikita kung ano ang itsura nito na naka-underwear lang. Kaya mahiyain niyang tinanong si Tsukasa kung maaari ba niyang ipakita ang suot habang sinusukat ang bagong plot armor. Pumayag naman si Tsukasa, pero naging awkward ang sitwasyon ng mabilis, at nagpa siya silang ibahin ang paksa. Pagkatapos ng masaganang hapunan, nagdala si Kana ng isang masarap na muskmelon para sa kanila at sinabihan silang gawing kasing lakas ng gusto niya ang pagsigaw ni Tsukasa buong gabi. Napahiya ang dalawa, at nang makaalis si Kana, kapwa nila pinagsaluhan ang masarap at wet na muskmelon. Kumuha si Yuzaki ng tinidor para subuan si Tsukasa, pero masyadong nahihiya ang dalaga. Gayunpaman, ipinaalala ni Yuzaki sa kanya na silang dalawa lang ang nasa kwarto kaya walang dahilan para mahiya. Bukod pa rito, sinubuan din siya ni Tsukasa ng udon noong nakaraang araw sa train station, kaya ngayon naman ay pagkakataon na nito na subuan siya. Kalaunan, nakatanggap si Yuzaki ng tawag mula sa kanyang dating landlord, sinasabing nakapagtayo na ito ng bagong tirahan at gusto silang papuntahin doon. Nang ibahagi niya ito kay Kana, tila nalungkot ang bata dahil aalis na sila agad, lalo na't wala na siyang aksyon na masisilip pa. Pero sinabi ni Yuzaki na kahit hindi pa siya nakakapagdesisyon tungkol sa apartment, hindi niya kayang patuloy na maging abala sa pamilya ni Kana. Pagkatapos, ipinaalam ni Yuzaki kay Tsukasa ang tungkol sa bagong gusali, pero nang makarating sila doon, bumungad sa kanila ang isang 5-star building at nagtaka sila kung nasa tamang lugar ba sila. Ito ay dahil sinabi ng landlord kay Yuzaki na pareho pa rin ang upa na babayaran nila gaya ng dati, gayong ang gusaling ito ay mukhang hamak na mas mahal kaysa sa dati. Pagpasok nila, kapansin-pansin ang ganda ng aesthetics ng gusali, at ang mga kwarto ay malalaki at maluluwag. Gayun din, ang mga bathtub ay may napakaganda at exquisite na view ng lungsod. Kaya sumubok si Tsukasa na pumasok sa bathtub, at nagbigay ito ng motibasyon kay Yuzaki, na mag-ipon ng pera para magkaroon din sila ng bathtub sa susunod nilang bahay, nang sa gayon ay makagawa na sila ng milagro.
Sa kwarto naman ay may queen-size bed, at tinanong ni Yuzaki si Tsukasa kung maaari silang matulog sa iisang kama sa susunod nilang apartment, at nahihiyang sumang-ayon ang dalaga. Matapos ang tour sa gusali, nagpadala si Yuzaki ng apology email sa landlord, sinasabing nagkamali ito sa lokasyong itinuro. Gayunpaman, sinabi ni Tsukasa na kahit anong klaseng lugar, ay mag-e-enjoy siya basta't kasama niya si Yuzaki. Sa pananaw naman ni Kana, ipinakita ang eksenang maaga siyang gumigising para ihanda ang bathhouse, at kalaunan ay sumama si Tsukasa sa kanya at nagtanong kung kailangan nito ng tulong. Gayunpaman, sinabi ni Tsukasa na gusto niyang tumulong para kahit papaano ay makaganti sa kabutihang ipinakita ng pamilya ni Kana sa kanila ni Yuzaki. Noong una ay ayaw ni Kana na gambolain pa ni Tsukasa ang sarili, pero sa huli ay pumayag din siya at dinala ang dalaga sa kwarto kung saan naroon ang mga cleaning tools, at ipinakita ang mga automated cleaners na ginawa ni Yuzaki para sa kanila. Lihim na gustong malaman ni Kana kung gaano kagaling maglinis si Tsukasa, at namangha siya sa resulta, iniisip kung naging maid ba ito sa past life niya. Napansin din ni Tsukasa na napakasipag ni Kana sa paglilinis ng bathhouse araw-araw. Pagkatapos, nagpasalamat si Kana kay Tsukasa sa pagliligtas sa buhay ni Yuzaki, at sinabi ni Tsukasa na masaya rin siya na nailigtas niya ito dahil mahal niya si Yuzaki ng higit sa sinuman. Kalaunan, pumasok na sa eskwela si Kana, at si Aya naman na nakasilip ay naramdaman na tila wala siyang binatbat. Kalaunan, tinanong ni Tsukasa si Yuzaki kung ano ang gusto nitong kainin, pero gumamit pa si Yuzaki ng milyong formula para lamang makarating sa conclusion na curry ang gusto niya. Pero dahil wala silang mga sangkap, nagpasya silang maglakad papuntang supermarket. Bago iyon, kinausap ng nanay ni Kana si Yuzaki ng sarilinan, pinapayuhan itong dumaan sa isang sekretong daan papunta sa palengke kung saan walang makakakita sa kanya, kung sakaling maging nasty siya kasama ang asawa. Pagkatapos bumili ng curry at habang naglalakad pa uwi, nabanggit ni Yuzaki na napakaswerte nila na tapos na sila sa pag-aaral dahil hindi na nila kailangang harapin ang disiplina ng mga magulang. Inasar naman siya ni Tsukasa sa pagdadala sa kanya sa abandonadong parke na iyon, at tinanong kung may mga freaky thoughts ba siya tungkol sa kanya, pero giit ni Yuzaki ay gusto lang niya itong halikan. Dahil dito ay nahiya at naging self-conscious si Tsukasa dahil katatapos lang niyang kumain ng karne na may bawang at ang kanyang hininga ay tiyak na mabaho pa sa kilikili. Sa kasamaang palad para kay Yuzaki, sinabi ni Tsukasa na sa susunod na lang ang halik, pero kahit papaano ay maaari pa rin silang manood ng mga bituin ng magkasama. Pero bigla, mula sa likuran, niyakap ni Yuzaki si Tsukasa at tila piniga ang lahat ng juice mula sa kanya, na naramdaman naman ni Tsukasa na nakaka-relax. Tinanong siya ni Yuzaki kung nag-e-enjoy ba siya sa buhay mag-asawa kasama niya. Medyo nahiya ang dalaga pero inamin niyang oo, at marami rin siyang natututunan araw-araw at nakakaranas ng mga emosyon sa unang pagkakataon habang nakakatuklas ng higit pang excitement. Kinabukasan, binisita ni Chidose ang dating apartment ni Yuzaki at Tsukasa, at doon nalaman na wala na ito. Matapos mabalitaan ang sunog, kumbinsido siya na ayos lang si Tsukasa pero hindi siya sigurado kay Yuzaki. Dahil dito, naging suspisyoso ang mga maid kay Chidose at inasar ito dahil tila nahulog na ang loob niya kay Yuzaki, pero itinanggi niya ang lahat. Nagkataon namang dumaan si Tsukasa, at kinulit siya ni Chidose na sabihin kung nasaan ang bago nilang apartment, pero pabirong sinabi ni Tsukasa na nakatira na sila sa playground na parang mga hobo. Na-curious si Chidose kung ano ang pakiramdam ng tumira doon, pero sa sandaling pumasok siya sa loob ng playground structure, tumakas si Tsukasa mula sa maliit na tyrant at iniwan itong na-stuck doon. Nang makauwi si Tsukasa, natagpuan niya si Yuzaki na tinitingnan ang ilang mga lumang gamit at nalilito sa isang partikular na item. Agad itong nakilala ni Tsukasa bilang isang takoyaki maker, at sinabing maaari siyang gumawa ng takoyaki para sa hapunan. Pero bigla na lang sumugod si Chidose matapos matagumpay na matunten si Tsukasa doon, at handa siyang makipag-away dahil sa panloloko at pag-iwan sa kanya sa playground. Tinanggap sila ni Kana at ng kanyang mga maid, at iminungkahing pumasok muna sila sa bath para mag-enjoy bago ayusin ang beef ni Chidose. Pagkatapos gawin iyon, laking ginhawa nila kaya agad silang nagbalak na umalis. Pero biglang naalala ni Chidose na may atraso pa sa kanya si Tsukasa,
At patuloy itong tinatanong kung bakit pinili nitong tumira sa ganoong hamak na gusali samantalang madali naman itong makakabalik sa mansyon ng pamilya. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Tsukasa na ito ay dahil walang mga gaming console sa mansyon ni Chidose. Sa layuning maakit pabalik si Tsukasa, nangako si Chidose na bibilhin ang lahat ng gaming console na mahahanap niya, at tila tumatalab ito kay Tsukasa. Pero biglang sumabog sa excitement si Aya nang makarinig ng tungkol sa gaming, na siyang obsession niya. Walang ideya si Chidose kung sino ang weirdo na ito, kaya nagpasya silang lahat na ituloy ang takoyaki party para mas makilala ang isa't isa, habang sina Aurora at Charlotte ay handa na sa mga dalang extra groceries. Nang ihain ang pagkain, humanga si Aya sa piging na inihanda ni Tsukasa sa maikling panahon. Pero bigla siyang bumawi at sinabing higit pa sa masarap na luto ang kailangan para maging isang mahusay na asawa, kaya naglabas siya ng video game para patunayan ni Tsukasa ang kanyang sarili. Habang tumatagal ang laro, nag-usap sila tungkol sa mga game options pero nalaman nila na ang nilalaro lang ni Yuzaki ay Candy Crush at Subway Surfers. Sa huli, na-realize nila na mahina ang sisi na si Yuzaki sa video games, at sinabi ni Kana na kahit hindi gaanong bihasa si Tsukasa, madali nitong matatalo si Yuzaki. Pero kinuha ni Tsukasa ang console para kay Yuzaki at tinalo ng husto si Aya. Iminungkahi ni na Charlotte at Aurora na magdagdag ng premyo sa huli para maging kapana-panabik. Nang makita ni Kana na sumali ang ate niya, alam niyang wala siyang laban kaya umatras na siya, kaya ni na Tsukasa, Aya, at Chidose na lang ang natira. Habang naghahanda ang mga babae sa labanan, sumumpa si Chidose na paghuhuberin niya si Yuzaki at pagagawaing headstand sa harap ng publiko, pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon dahil tinalo siya ni Aya sa loob ng ilang segundo. Sinisi ng sore loser ang mahinang koneksyon ng console, pero kahit ilang ulit pa, patuloy siyang pinatumba ni Aya hanggang sa mawala ang kanyang dignidad at sumuko na lang. Nagtaka ang iba kung bakit napakagaling ni Aya, kaya ipinaliwanag ni Kana na sa mga nakalipas na taon, ipinagpalit ni Aya ang common sense para lang ma-master ang Minesweeper. Sumunod ay si Tsukasa naman ang nakipaglaro laban kay Aya, at matagal silang naglaban hanggang sa matalo siya ni Aya. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Tsukasa ang pagkatalo ng maayos, kaya naglabas siya ng mga retro games mula pa sa panahon ng mga mamath, at gaya ng inaasahan, natalo si Aya sa lahat ng rounds dahil hindi siya pamilyar sa console. Maya-maya, halata nang nakalimutan na ng mga babae ang premyo at tanging obsesyon na lang nila ay ang patunayan kung sino ang mas magaling. Naintindihan na rin ni Aya kung paano gamitin ang controller, kaya naglaro sila hanggang sa pareho na silang knocked out. Sa huli, nag-fist bump silang dalawa bilang pagkilala sa galing ng isa't isa, at doon lang nila naalala na ang orihinal na layunin ay ang gumawa ng masarap na takoyaki. Habang naghahanda si Tsukasa ng pagkain sa tabi ni Yuzaki, kinilala ni Chidose na sila na talaga ang couple goals, pero sobrang nakakatakot ang aura nito kaya nagtaka ang mga maid kung balak ba niyang paghiwalayin ang dalawa. Matapos ubusin ang mga takoyaki, umalis na ang lahat at naiwan sina Tsukasa at Yuzaki para magligpit ng mga pinagkainan. Tinanong ni Yuzaki ang asawa kung ano ang gagawin nito sa kanya kung sakaling ito ang nanalo sa premyo. Walang salita na lumapit si Tsukasa, at hinalikan ito. Kinabukasan, nakatanggap si Yuzaki ng tawag mula sa trabaho tungkol sa ilang kailangang ayusin. Nang tanungin siya ni Tsukasa, sinabi niyang maliit na bagay lang ito. Gayunpaman, binalaan siya ni Tsukasa na huwag magpakapagod dahil kilala niya itong magtrabaho ng walang hinto na parang kabayo. Gaya ng hula ni Tsukasa, agad na nag-activate ng hacker mode ang hanggal sa loob ng ilang oras, at kinalaunan ay nilanat at sinipon. Nang suriin ni Tsukasa ang kanyang temperatura, nalaman niyang talagang may sakit ang asawa at nagpumilit na dalhin ito sa ospital kahit iginiit ni Yuzaki na maayos lang siya. Pagbalik nila, natakot si Yuzaki na baka mahawa sa kanya si Tsukasa, pero sinabi ng dalaga na hinding-hindi siya nasusugatan o nagkakasakit kaya magiging ayos lang siya. Sinubukan ni Yuzaki na intindihin ito, pero dahil sa sobrang sama ng pakiramdam ay hindi na siya nakapag-isip ng maayos at nakatulog na lang. Pagkalipas ng ilang oras, bumuti na ang pakiramdam ni Yuzaki, at pinaulanan siya ni Tsukasa ng mga tanong kung ano ang gusto niyang kainin. Para bigyan ang asawa ng gagawin, sinabi ni Yuzaki na gusto niyang magpalit ng damit,
Pero iginiit ni Tsukasa na kailangan muna siyang panasan ng maligamgam na tubig, lalo na sa kanyang likod. Habang hinihimas ni Tsukasa ang kanyang likod, ninais ni Yuzaki na sana ay sa ibang lugar na pupunta ang mga kamay na iyon. Sinabihan pa siya ni Tsukasa na habarin ang kanyang shorts para mapunasan din ang ibabang bahagi, na ikinapula ni Yuzaki sa hiya, pero giit ni Tsukasa ay asawa naman siya nito. Birola ni Yuzaki ng gabing iyon, gusto niyang magkasakit ng madalas para lang alagaan at ay baby siya ni Tsukasa. Pero sinigawan siya nito dahil hindi nito alam kung gaano siya kabilis magkasakit, at binalaan siya na kung hindi siya magdadahan-dahan, baka mamatay siya. Ipinapaalala ni Tsukasa ang unang gabi ng pagkikita nila, kung saan sugatan na si Yuzaki at malapit ng mamatay pero pinilit pa rin ang sarili na kausapin siya. Pinayuhan siya nitong bigyang pansin ang kanyang kalusugan. Nang gabing iyon habang nakahiga sa kama, hinawakan ni Tsukasa ang kamay ni Yuzaki at niyakap siya ng mahigpit, inamin na talagang nag-alala siya para rito. Sinabi naman ni Yuzaki na talagang gusto niyang makadalo sila sa summer festival, kaya siya nagmadali sa trabaho para matapos ito sa tamang oras. Naghalikan sila, at nang magsimulang bumaba ang mga halik ni Yuzaki patungo sa kanyang pajamas, sinabihan siya ni Tsukasa na mag-relax muna dahil kailangan niyang magpagaling. Kinabukasan, kumonsulta si Tsukasa kay Kana tungkol sa isusuot para sa summer festival, at pinayuhan siya nito na magsuot ng yukata na angkop para sa mga may asawa na. Sinunod naman ito ni Tsukasa at binilhan din ng yukata si Yuzaki. Habang nagpapalit si Tsukasa, pinatalikod niya si Yuzaki, na muntik nang sumabog sa kuryosidad. Nang payagan na siyang lumingon, natulala si Yuzaki sa ganda ng asawa at hinalikan ito ng malalim. Pero sinabi ni Tsukasa na wala ng oras para sa smooches dahil mahuhuli na sila sa Furry Works. Sa summer festival, kumuha si Yuzaki ng mga litrato ng kanyang wifey na parang isang unpaid paparazzi dahil hindi siya makapaniwala sa ganda nito. Sakto ang dating nila, at kahit katatapos lang nilang magtakoyaki kamakailan, gusto pa rin ni Tsukasa na kumain nito. Habang kumakain ng mainit na takoyaki, nakasalubong nila sina Aya, Kana, at Chidose sa isang goldfish catching stall. Napilitan lang doon si Chidose na tumulong dahil isinumbong siya ng kanyang mga maid, kaya naman buong araw siyang nagrereklamo. Nagyabang si Tsukasa na kaya niyang makahuli ng 100 goldfish, pero gustong patunayan ni Yuzaki na macho man siya. Una siyang sumubok pero nabigo ang hanggal na si Yuzaki, at hindi niya mapatawad ang sarili sa kabigwang iyon. Pumunta sila sa isang dambana kung saan ipinagdasal nila ang isang masayang pagsasama at ang kalusugan ng isa't isa. Dito inamin ni Yuzaki na nerealize niyang si Tsukasa lang ang tunay na nag-aalala sa kanyang kalusugan ng ganoon. Nagpasalamat siya sa matatamis na salita ni Tsukasa at yayakapin na sana ito para halikan nang bigla silang istorbohin ni Kana kasama ang ibang mga babae para sabihing magsisimula na ang Furry Works. Bago ang palabas, tiningnan ni Tsukasa ang mga litratong kinuha ni Yuzaki kanina, at nalaman niyang napaka-corny at nakakatawa ng mga kuha nito sa kanya. Pinapabura niya ang mga ito, pero tumanggi si Yuzaki dahil para sa kanya, cute pa rin si Tsukasa kahit tumatawa itong parang kabayo. Sa pagsisimula ng Furry Works, nagtipon-tipon sila para panoorin ang magandang tanawin. Para kay Yuzaki, ang tanging nais niya taon-taon ay ang hawakan ang kamay ni Tsukasa, mahalin siya sa lahat ng panahon, at pahalagahan ang ganda ng kalangitan sa gabi. Kung nakaabot ka sa dulo ng video, mag-comment lang ng, "Next upload Kuya Bernok." Like, comment and subscribe. Maraming salamat!